Sa ibang balita, nagkausap na sa White House sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo live mula sa Washington, D.C. Sandra? Yes, Rafi, magandang tanghali sa inyo dyan at dito naman po ay 11:31 p.m. na at kanina pong 4:42 p.m. ay umalis na po dito si Pangulong Bongbong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin po, 4:42 a.m. dyan sa inyo nung siya umalis dito pabalik na po sa Maynila at tinawag nga po niya na achievement o tagumpay yung naging resulta ng kanilang pag-uusap ni President Donald Trump ng Amerika kung saan napagkasunduan na mula 20% tariff ay magiging 19% yung taripa doon sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Amerika. Narito po ang aking mainit na balita. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House, sinalubong siya mismo ni US President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. Sir, your message to the people of the Philippines. Love them. You think you'll get a deal done today, sir? I think we will. Matapos nito, nag-meeting na ang mga lider ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office, kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% na lang ang tariff ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets that they were asked to be open that are presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles, because we have a tariff on American automobiles. We will open that market. Lalakihan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma. Actually, medicines para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos sa White House. Mataas aniya ang respeto kay Marcos sa Amerika. Tinawag pa niya itong very good and tough negotiator. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. Natalakay rin sa meeting ang defense and security issues ng dalawang bansa. Rafi, at dun sa briefing kanina sa media ni President Marcos ay nagbigay pa siya ng ilang updates doon sa baha na sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nangyari at siya nga daw ay nakatutok dyan habang siya ay naririto at sinabi nga niya kasama na rin itong si Defense Secretary Gibo Teodoro na gagamitin yung ilang EDCA sites para doon sa relief operations na gagawin sa iba't ibang lugar. Partikular nabanggit po ni
Secretary Teodoro na meron ng naka-preposition na goods ang Pilipinas at maging ang Amerika. At ang mainly daw gagamitin talaga at maitutulong na Amerika ay yung kanilang mga kagamitan para ma-transport yung goods na ito, gaya halimbawa ng mga helicopter at iba pang sasakyan. So yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa Washington, D.C. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.